Oo. Ayan. Oh, since andito na tayo, pre, simulan na natin yung intro natin. Pre, ano to kung hindi niyo na itatanong, kaya controversial, tungkol to sa mga sinabi ni Senator Binoy. Ha? Kilala ba nila si Binoy? Yung mga katoti, kilala yan si Senator Binoy. Bibigyan natin ng sample. Pagka yung nakakap ka, ganyan, normal kang nilalang. Pero pag ginanto mo na yan, pag ginanyan mo na yan, ano yan? Bad boy Binoy ka na yan, pre. Ayan. Ang bad boy Binoy. Pag alam mo parang sa pelikula, pag si Senator tipong naka-chaleko, tapos sabay magbabaliktad ng sombrero. Alam mo na. Oo. Trouble is coming. Trouble, So, eto na nga. May trouble na mangyayari ngayong araw, bro. Palagay ko, magkakaroon ng hati-hating opinion dito. Oo, bro. Hati-hating opinion. Nakaka-excite tong na to. Itong live na to. Episode na to. Kaya dito natin malalaman kung ano ba. So, Boss Lods, i-intro na natin. I-intro ko na sana, pre. Biglang nabawasan tayo Ilan ba dyan sa'yo? Parang 3 lang sa akin, Sa akin? Ay, putik. Oo nga, 3. Baka naman, mga katoti. Simulan na natin to. I-up natin ang ating post sa Facebook. Baka, wait lang. Katoti, nandun kami sa YouTube. Teka, pre. I-send mo na rin tong live natin, ikalakip mo na rin sa resibo. Sige, pre. Send link. Pasend naman ng link. Pag hindi ko pa napapanood yan, pasend naman ng link. Ayan. Hindi to, mga katotpi, hindi to illegal, Yung i-send nating link, alam niya na. Pero yan, i-send ko dito sa chat para makita ng iba. Diba? Nood na kayo. At eto pa, i-send ko pa ay Papa Dance para ma-share niya na rin. Nakakuha mo na? Eto, nakita ko sa chat, pre. Pero ayun na nga, pre. Nakalima na. Sige na, simulan na natin to. Huwag na natin silang paghintayin ng matagal. Eto na nga. I-introhan muna natin, Papa Dance, habang may tinatype ka dyan. Okay lang ba? Yes, sir, G. Okay. Medyo matagal. Hoy, intro. Yeah. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Masasabi ko dyan, paki kayong lahat. Let's get ready to rumble! Eto na nga. Simulan na natin to, Papa Dance. Yung inintrohan natin, si Senator. Si Senator. Teka lang, pre, nagre-reklamo yung mga natin Teka natin. Medyo lagyan natin ng konting game. Ayan, hello, sige. Yan, guys. Okay na ba? Okay na? Guys, please, paki-comment na lang kung okay si para masimulan na natin tong ating mainit na topic ngayon. Kasi alam mo, pre, hindi sa kasi, kumbaga, hati siya, pero more on, mas marami yung yung dun sa conservative side, pre. Na, pero, alam mo naman, medyo, tayo. Hindi naman, I can't say na, liberated ako. Siguro there are things na medyo natataliwas ang aking opinion base sa tawag doon? Base sa
sa norm or parang out of the norm minsan yung ano, kasi alam mo naman dito sa Pilipinas niya, very conservative country tayo. So pag yung mga ganyan topic, medyo reserved talaga tayo eh. Hindi talaga, kumbaga hanggang ngayon, well, I can't say na tabu pa rin siya, pero right now parang as much as possible yung mga ganun hindi pinag-uusapan parang so again yun nga, maraming hindi sumang-ayon kay Senator, pero sabihin nila ang babaw, childish. Yeah, I get it kung bakit nyo nasasabi yun. It's your opinion, you're entitled to it, pero for me medyo saludo ko kasi hindi siya kumbaga kahit alam niya, for sure alam niya sa sarili niya na maraming maraming aalma doon sa kanyang opinion or sa kanyang gustong mangyari. Pero kumbaga naglakas siya ng loob to speak out. 'Di ba? Parang wag nating kasi yung iba kasi nakapanood ko tinitira siya personally na tangina kaya ka kasi nag-Muslim kasi marami kang asawa, marami kang anak. Yung pino-point out niya, hindi naman yung pagmumuslim niya, hindi yung pagkakaroon ng maraming asawa. Di ba? Para sa pino-point out niya doon is yung parang aminin na natin siya hindi. Talagang ang lalaki, kumbaga, mas yan eh. Kumbaga, ang gagawin ko example is, ang lalaki gasolina, ang babae diesel. Diba? Hindi pa tubig at langis. hindi, natin. Ang lalaki, gasolina, ang babae, diesel. Kasi ang lalaki, pag nag-init yan, puta, mainit agad yan. Diba? Ang babae, kaya parang diesel yan, na tangina, matagal uminit yan. Pero pag uminit yan, puta, handa mo sarili mo. Diba? Yun ang ko doon. Yun ang analogy ko dyan. Na parang yun nga. Gasolina at diesel. Ayun, yun. Yun ang, kumbaga, yun ang take ko doon na parang, siguro, ano ba? Paano ba? Hindi ko, I'm trying to filter yung sinasabi ko. Pero, filteran dito. Ang ko doon, ayun nga, kumbaga, siguro, parang pinapoint out niya kasi doon ni Senator is, may mga times na, siguro, personal experience niya, na parang, there are times na, puta, init na init ka, pero hindi ka mapagbigyan ng asawa mo. Hindi naman niya sinabi doon na, parang, na-rapein mo yung asawa mo. Hindi niya sinabi doon na pipilitin niya pa rin yung gusto niyang mangyari. Ang pinapoint out niya doon is, and by any means, tulungan mo kung makaraos. Yun yung gusto niya sabihin eh. Not necessarily na magsisex kayo or what, pero yung tipong you need a helping hand para matapos na parang, alam mo yun, na para sa akin, responsibilidad nyo yun sa isa't isa na panindigan nyo. Kasi, yan eh, kumbaga parang, hindi ko alam kung pero alam ko kasama na siya sa parang basic needs of man. Bukod sa food, shelter, and clothing, parang kasama na yung sex. So, parang ang take ko doon, yun nga, hindi niya sinabi na pipilit niya yung gusto niyang gawin, pero, parang mag-compensate ka in some way na kaya mo. Natulungan mo kung makaraos, parang ganun. Yun yung ko doon eh. Ikaw, pre, natatawa ako kasi medyo... Kasi, syempre nga, magkaiba tayo ng opinion, pre. Kahit naman magkaiba tayo ng opinion, nandun ako sa, sa karamihan na, syempre, respect pa rin yung, yung asawa mo, o yung ka-live-in partner mo, o yung ka-live-in partner nga. Kasi may inaano kasi sila dyan na bakit mo pipilitin. Kasi nga, siguro mali yung terminology yung ginamit niya na responsibility ng isang babae na pagbigyan yung lalaki. Which is, actually, nasa lumang constitution yun eh, yung magpapasubmit ka sa 1930 constitution yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Pero na-revise yun noong 1988. So, wala nang, kumbaga, hindi na siya as a right, kumbaga, ganun. Kumbaga, dun nasa revise parang mutual dapat ang in terms of sex, parang ganun. So, hindi ko rin alam
Kasi sa akin, kung ikaw ay, natatawa kasi ako doon sa term niya, pre. Parang aso in-hit eh. Parang aso in-hit eh. Kumbaga, kung in-hit ka, kung tumanggi man yung asawa o kinakasama mo o whatever, dapat irespeto mo yon. Pero nagigets ko rin yung point mo na ang tanong niya na follow-up is, how do I get there? Kumbaga, how do I, ano ba tawag dito? How do I, yun lang, how do I get there? Finish. How do I finish? Parang gano'n, no? So, medyo controversial nga yun kasi syempre, hati ang mga may mga lalaki nagsasabing tama si Senator. May mga, syempre, majority din ng babae, syempre may rights din naman sila. May karapatan din silang tumanggi dun sa kung wala sila sa mood. Kasi yung lalaki rin naman, gano'n eh. So, depende rin eh. For me lang siguro, it's down to respect. Let's respect each other's impulses siguro. Or kung pagod, ganun. O kung ano man, magbigayan na lang, ganun. Pero, di ba? I get you. Teka, si Beshi may sinasabi. I get your point, but that only happens in a perfect world. Not all the time mapapagbigyan ka or pagsisilbihan ka unless walang ibang ginagawa yung babae kundi pagsilbihan ka. Yung housewife nga napapagod naman, tama naman. Oo. Kumbaga, hindi laging Kumbaga, dito na matatapos ang aming pagkakaibigan ni Colin. Nagigets ko na not all the time. Yes, I get it. May mga pagkakataon talaga na hindi pwede. And siguro, yun nga, kagaya nga nung sabi ko kasi, yung yung lalaki, pag nag-init, mainit agad. Minsan kasi, di ba, pag sa babae, minsan, parang may pakipot moments na siguro pagod nga or talagang hindi kaya. Pero siguro naman, yun nga, kagaya nga ng sabi ni Beshi Wap, not all the time. Siguro naman, not all the time din naman na hindi mo papagbigyan yung asawa mo or partner mo. Diba? Kasi parang, hindi siya pero may mga bagay din naman na ginagawa yung mga lalaki to compensate. Minsan, pag talagang ayaw ni misis o ni partner, ililigo na lang, ganyan. Kaya, sabi nga, i-Netflix mo na lang daw i-Netflix mo. Di ba? Ligo ka, tapos nood ka ng Netflix, food trip ka, ganyan. Pero ang ko doon, hindi naman siguro tama na palagi na lang ganun. Diba? Tsaka siguro, kung tipong yung asawa mo, talagang sabi nga ni Boss Lots, parang aso o parang kuneho na laging mainit. Siguro naman, parang there are ways naman siguro na you can help out yung asawa mo. Kagaya nga. Kumbaga, kasi nga, kaya parang sa atin to is, hindi nga kasi tayo liberated na bansa. Hindi tayo, kumbaga, kung feeling natin liberated na tayo at this point, hindi pa. Hindi. Napakarami pa rin conservative. Parang yung topic na to, parang sa akin yung topic na to, pinasabog nila ng pero sa totoo lang, kasi alam mo yung kailangan ng tao yun eh. 'Di ba? Na parang sige, there are times na hindi talaga pwede, pero yun nga, parang isip ka ng paraan kung paano mo masasatisfy yung asawa mo. Kunwari, pagod ka, siguro pwede mo siyang regaluhan ng mga laruan, o kaya tulungan mo, or ikis-kiss mo man lang habang, diba, wala na tayong filter, ikis mo siya, bigyan mo siya ng masarap na kiss habang nagsasarili siya. Tulong na yan, para makaraos yung asawa mo. Yun yung dito eh. Yung sinasabi kasi nating makaraos, it's not, parang hindi siya, hindi siya tipong in a sense na magsisex kayo. There are other ways para to help out. Diba? Yun yung yun yung pagkakaintindi ko doon sa gustong sinasabi ni Senator. Kasi yun yung napansin ko rin nung pinanood ko, yun yung parang pinauulit-ulit niya. So, halimbawa, nandun tayo doon naman ako sa banda na yun na nag-agree.
So, yun nga, sabi ni Beshi, oo, basta wag all the time na pag hindi makaano hindi na pagbibigyan, magagalit na. Pero yung yung point ni Senator doon na paulit-ulit niyang sinasabi, siguro hindi lang masagot ni, sino ba yung kausap niyang doctor yata yun, not sure. Yung babae, parang, yun nga, parang paano mo ko, baka pwede naman kahit tulong. Parang ganon. Oo, yun. Just to, kumbaga kasi, syempre, para mawala lang yung urge niya, parang ganon. Oo. So, yun yung, diba? yun siguro yung pino-point out niya. Pero, yun nga, pag sinabi naman na pilitan, hindi naman, doon naman ako hindi agree. Kasi, syempre, ako, hindi rin naman ako namimilit kasi nire-respect ko kasi yung asawa ko. Kumbaga, may times talaga na pagod siya. Syempre, siya yung, matatawa na nga lang to kung nanonood napakatamad ko pre. Halos siya nang nag-aasikaso lahat sa akin, lahat-lahat. So, hindi ko ine-expect na at her best siya all the time. Syempre, may career din siya, nag-work din siya at the same time. Pinagsisilbihan niya rin ako na, yung pagluluto, ganun. Mga paglilinis. Pero yung mga heavy guts, mga paglilinis ng banyo, ako na yun. Pero yun nga, lumalayo tayo. What I'm trying to say is, I respect yung kung ano yung niya, nararamdaman niya. And alam ko na nire-respect din niya yung nararamdaman ko. So, to get to your point is, yun nga, kung pwedeng tulungan mo ko, tutulungan naman niya ako. Parang ganon. Yun yung point ko di ba? Yun. So, kung dun sa point na yun, pre, mag-agree ako dyan sa'yo. Okay? Tsaka ang isa pa, pre, parang, kunwari, yun nga, na parang sabihin ng misis mo sa'yo or partner mo na, hindi, pagod ako, ayoko, ganyan. Parang, kung tipong hindi ka na pinilit, pero alam mo, na nung moment na yun, gusto nung mister mo, parang siguro it's up to you din na parang bumawi ka. Huwag mong hahayaan na tinanggihan mo na siya, doon na matatapos yun. Parang siguro, once tanggihan mo siya, it's your obligation na to your husband or to your partner na bumawi. Diba? Pwedeng, siguro, ngayong gabi, wala, hindi ka na pagbigyan. Siguro ikaw na yung kumbaga putang ina. Kailangan kong kasi medyo napagod ako nun sa work or sa bahay or what not. Siguro parang dapat bumawi ako. Gumawa ako ng paraan para mapagbigyan ko yung partner ko or yung asawa ko. Parang ganun. Kasi in a real world, feeling ko nangyayari yun na wala na. Natapos na doon na hindi ka na pagbigyan. Wala na. Kumbaga, tangina, bala ka na. Parang ganun. Ang ko doon siguro, yun nga, parang bumawi ka. Kunwari, nakapahinga ka na. Mga umaga, ganyan. Putang ina, tas, kunwari, may mga anak kayo, wala na yung mga bata. Tipong bago pumasok yung asawa mo, ganyan. Putang ina, one time, big time mo. Alam mo yun, pare, parang, kumbaga, na-frustrate siya, pero tangina, bumawi ka sa kanya. Parang yun, alam mo yun? Yung parang ganun. Yung kay Beshi, oo, pwede naman daw yung anong tawag dito? Yung schedule, pre. Okay. Oo. Diba? Sa akin, actually, Beshi, ganun din yung inaano namin kasi nga pareho, katulad nyo, pareho kayo nagtatrabaho, pareho kayo napapagod. So, meron din kaming mga ganun, may mga schedule, kumbaga. Kung kailan na scheduled meeting, no? Yung scheduled meeting, prayer meeting, kung ika nga nila. Pero ayun na nga, so yun nga, ay sinasabi naman ni Beshi dito at yung pwede rin siguro yon yung scheduling o kaya pre, na lang, compromise, yun nga, yung katulad nung sayo, o kaya naman pre, pwede nadadala naman sa pakiusap yan pero yun nga, walang pilitan. Yun lang yun. Yung kung halimbawa, pagod si mister o pagod si misis o si partner o si whatever, wag na lang po nating pilitin. Siguro, yun yung part na nag-a-agree ka naman siguro, Papa Dens, diba? Oo naman, pre. Kumbaga, open naman ako hindi naman ako close-minded. Kumbaga, open ako sa kasi nga, again, yung mga opinion,
opinion niya, everyone is entitled to it. So, siguro, there are times na we can agree to disagree, pero may mga times na kahit taliwas yung sinasabi niya sa paniniwala mo, boom, parang, nga no, magatama yung ganong angulo, parang gano'n. Pero yun nga, kagaya sabi ni Colin na schedule, ganyan. For me, ang opinion ko dyan, it's somewhat okay. Kasi ako more on I'm on the spontaneous side of things eh. Yung tipong Like any other walang... like any So, kumbaga, hindi naman tayo magpapaka-ipokrito dito. I'm on the spontaneous side eh. Yung tipong wala lang, biglaan lang, ganyan, or kahit anything goes, parang gano'n. Pero again, magandang magandang tip din yan, yung schedule. Proposal, kasi nga, parang, okay din yan. Pero to me, at some extent, okay siya. Pero pag medyo kasi ako, naniniwala ako na minsan pag laging, hindi pong alam mo na kung anong mangyayari. Parang pelikula lang din yan di ba? Parang pag sa umpisa, excited kang panoorin. Pero pag napanood mo na, tapos i-rewatch mo na, parang nawawala na yung excitement. Kasi nga, alam mo na yung mangyayari. Alam mo na pagdating ng gantong oras, ito na yun. Na parang nawawala yung excitement. Parang ganun. Ayun, yung nag-comment si Hadasa. Ayan. Si shoutout sa'yo, TL Lulu. And Sir Alain, baka nanonood ka. Shoutout sa inyo. Okay, sige. Isang malaking big shoutouts. Still, pangalan Hadasa Hindi, yan pre. Yan yung anak niya. Baka wala siyang YouTube account. O baka yung anak niya yung nakasign in. Okay. Medyo rated SPG tayo TL Lulu Sir Alain Baka anak mo, wag po. Medyo rated SPG tayo. Yun nga. Ayan, sabi, ikaw pre. Or pag-usapan daw kung anong pwede niyong gawin to make her in the mood, ganun. Oo naman, tama. Ito, coming from a female perspective na to, tinutulungan na tayo ng ating mga katita dito na katotoo. Diba? Pag-usapan nyo, pwede naman yun eh. Hindi lang yung basta stugod, basta magagalit. Ayun. Pinalitan daw ni Adi yung YouTube name niya. Ayun. Shoutout din sa'yo, Adi. Ayan. Shoutout sa inyo yan. Sa inyong, sa inyong renovated house. Congratulations sa inyo. Ayan. Sobrang solid. Congrats. Nakita ko nga yung, maiba muna tayo, nakita ko yung post nun eh. Hindi pa ewan ko lang ngayon kung na-set up na nila pre yung mga kagamitan nila. Maganda na mga brand. Ang sarap paglaban. Pre. Wala, mga mga small things lang yan. Small things lang sa kanila. Small things. You know. Pero yun na nga. Pero yun nga. May mga may perspective din yung mga babae. Ano naman kayo bibigyan naman kayo ng tip niyan Kung wala man, sige, wifey, boo, or honey, or asawa ko, ganun. I'll make it up to you. Sila naman mismo yung gagawa. And sa tingin nyo ba, hindi naiintindihan ng babae? Naiintindihan ng babae na may needs yung lalaki. So, babawi naman yan. Pero yung enhance ko yung sinabi mo, pre, may mga babae kasi na parang ayaw na talaga. Kasi, para sa akin, siguro hindi na sila attracted sa husband nila. Siguro gano'n, siguro. So, if ever, ikaw na siguro si lalaki or si babae man yung in-hit, ika nga ni Senator, ikaw yung gumawa ng paraan na maging attracted sa'yo. Baka hindi ka naliligo, Brad. Maligo ka naman. O baka napapabayaan mo na yung sarili mo, hindi ka, kumbaga, well, hindi naman tayo clean-shaven or anything. In fact, medyo rugged look nga tayo. Pero something that your woman can appreciate about you, siguro kailangan nyo ng spar. O kung pwede mag-roleplay na kayo, mag-roleplay na kayo. May kilala akong ganyan, pre. Kasi ganun parang halimbawa, tumanggi man siya before. Siyempre, alam yun. Alam nung babae yun o alam ng lalaki yun na, shit, di ko siya napagbigyan. Okay, babawi ako.
pagbawi pre, naka-lingerie na. O, di ba? Alam mo yun, let's look forward to that instead na mamilit tayo. Mas okay kasi yun pre, yung ano eh, yung pareho kayong in-heat. Tayo natatawa talaga ako sa word. Naka talaga naman. Parang aso. Kaya parang sabi ni Teo, kasi minsan wala din daw siya sa mood, ganyan. Pero after 10 minutes, Gina daw. May follow-up si Messi dyan. Marupok daw si sis. Marupok daw ang sis natin. Diba? Oo, tama. Pero ano mo, agree din ako dun sa sinabi mo, pre, na parang siguro, yeah, it may, kasi nga, yun nga, parang ano pa rin sa atin tabu Tabu na sabihin mo sa asawa mo na oy Han, ano, medyo parang ang laki-laki mo na. Uy. Pip. Na parang, alam mo yun, hindi, kasi in a perfect world, pag sinabi mo yun, maiintindihan ka dapat ng partner mo. 'Di ba? Dapat. Pero kasi, dahil nga kasi konserbatibo tayo, parang minsan pre, kahit sa mag-asawa na, hindi lang basta mag-partner kahit sa mag-asawa na, ang hirap sabihin, lalo na sa babae. Ang hirap sabihin nun, na parang sabihin mo sa misis mo na, ano ba, parang napapabayaan mo na yata yung sarili mo, baka naman pwedeng. Ang hirap nun, pre. Bilang lalaki sa lalaki, pre. Ang hirap sabihin. Nun. Oo naman. Kasi andyan na tayo sa women are born overthinkers. Andyan na tayo sa pag sinabi mong ganon. Sabihin na sa'yo, edi maghanap ka ng iba. Ganyan. O siguro may iba ka na, may napagkukumparahan ka na. Ganyan, di ba? Merong mas slider dyan, pre, pero medyo nakaka come to think of it na parang na ikaw kayang maglinis ng ng bahay, ikaw kaya mag-alaga ng bata, ikaw kaya magluto para hindi ako pagod, para pag hindi ako pagod mapagbigyan kita. Parang may ganun din which is a merit at itself in itself rather na rin kasi nga syempre napapagod din sa kung gusto mo pare. Kung talagang sa tingin mo napapagod siya at kaya hindi siya makapag-ano sa'yo, baka gusto mong tulungan maglaba, tulungan magluto. Yan. So, o kaya bilang mo ng merienda para hindi na siya magluluto, di kain kayo. Pagkatapos kayo na magkain. Hindi, maganda na bilang mong merienda, ilak mo muna. Merienda. Mas masarap kumain pagkatapos nun, pre. Yan. Kasi alam mo, minsan pag busog ka na, pre, alam mo yun legit yan, nakakatamad na kumilos. Para ka ng tuod dun, sabi ni Messi, dapat kasi sinasabi din ng partner mo, like kunwari, vocal siya, sexy ka kapag nakaitim na panty, mga ganon. Well, kaya naman namin sabihin yun. Totoo. Kasi, pero minsan, minsan ang problema, ito napansin ko lang to pero not in general. Parang medyo mas mahihiyain yung iba na babae. Kasi ang lalaki, natural na brutal yan di ba? Oo. Alam mo yan. Men speak what they think. Pero yung babae, may mga mangilan-ngilan nga na hindi masyadong vocal. So, swerte mo kung vocal yung partner mo o yung asawa mo o whatever. Swerte mo. Pero, ayun na nga, kayo na rin yung mag-formulate, mag-adjust, maghanap ng spark o whatever it is na kaya nyong to compromise. Ganun na lang. Ang topic kasi dito, siguro na misunderstood o ganun, siguro it's a matter of compromise. Compromising sa iyong minamahal, di ba? Respect sa iyong minamahal, or depende sa usapan, ganun. Pero wag naman totally zero kasi it's yung sex kasi it's to consummate your love Pero marami naman magsasabi dyan na hindi naman porket sex, it's part of it. Let's not beat around the bush. It's part of it. So totoo pero yun nga, respect each other, pag-usapan nyo
wag mong pipilitin na parang grabe, parang pokpok naman yung asawa mo, mapalalaki man yan, mapalalaki, mapababae, o mapa-LGBT man yan. Totoo. Siyempre, Nako, wag mo na binabanggit yung mga letters na yan, pre. LGBTQ. Iba na naman. Pag-initan tayo niya, brother. Oo, pre. Tsaka, mabanggit ko na lang. Buta, nabanggit mo eh. Pre, hindi lang sila letters ngayon, may numbers na. Ganun ba? Oo, pre. Tutang na. Ayoko nang nanawa na sila sa alphabet, pre. Ayoko nang anyway, deep dive yan. Hindi yan ang natin, focus natin. Ang focus natin pagkalahatan. Ito ay ibang topic. So, huwag na natin ano yun. Yun, sabi ni Maki, ako pa vocal. Hindi daw siya vocal. Vocal siya. Vocal. Legit. Ayaw bang pakalbanan eh. Maki, shoutout sa'yo. Tanggapin mo na sa sarili mo na talaga nauubos na. HIV. Pag nauubos na, wag mo na ipilit. Ano yung sabi mo? Pa-north or ano yung sabi mo? Biyahe niyan lagi sa norte eh. Laging pa-north yan. Nagpapapirma ng papel kay attorney, panotaryo, ganyan. Pero solid yan, solid na tropa yan si Maki. Shoutout sa ito si Beshi, may na. Ang dami niya pa niligulin ha, putang na. Ito. Mamaya friendship over na kayo. Sige, basahin mo. Ito basahin na. Ako opinion ko diyan, sa umpisa pa lang sabihin mo na ayaw mo ng mataba. Hindi yung after 8 years sasabihan mo ko medyo lumaki ka tapos magiging rason ng paghahanap ng iba. Yun na nga. Well, I get it. Na parang ikaw sa sarili mo, una pa lang, in general to I'm not just talking about doon sa sitwasyon ni Beshi na sumobrang taba nga. Grabe naman makatawa. Grabe siya. Hindi, ando na tayo pre kasi parang yan eh. Kumbaga sa umpisa kasi umpisa pa lang, bakit ka nagustuhan ng tao? Hindi lang kasi ako ewan ko lang sa iba, pero ako kasi ma-attract ka sa kanya sa looks agad. Hindi ka naman ma-attract sa ugali agad niyan eh, kasi unang-una hindi mo naman siya kilala eh. 'Di ba? Parang yan eh. Parang hindi mo pwedeng sabihin na na ang tawag dito, hindi mo pwedeng sabihin na you liked her for what she is. Yung buong pagkatao niya, hindi ganun. Na-attract ka sa kanya physically. Para sa akin tapos siguro, kaya kayo tumagal ng ganyan, kasi nga, dun sa physical attraction na nagkaroon kayo, nung nagka-get to know each other kayo, dun mo siya mas nagustuhan. Mas diba? lalo. Kasi, kaya kami naghihiwalay eh. Diba? Kasi may physical attraction sila sa umpisa. Pero ang physical attraction, good lang yan for a few months, a few years. Pero in the long run, hindi ka natitingin sa itsura niya. Titingin ka na sa ugali. Kaya kayo magtatagal. Pero again, pag sinabihan ka ng mister mo or partner mo na mahal, medyo lumalaki ka na. Baka pwedeng tara, diet tayo. Parang, alam mo yun, pre, parang pag sinabihan kang ganun, don't be offended. Kumbaga sinasabi lang niya yung gusto niya na makita sa'yo. Parang ganun. Siguro, alam mo yun? Ang take ko dyan, siguro na misunderstood yung sinasabi mo. My take, at least my opinion is, hindi naman yung kasi attracted ka naman sa kanya before, regardless kung tumaba ka o hindi. Attracted, yun nga, nauuna talagang physical. Wag na nating ipakomplikaduhin.
tayo maging ipokrito. Ang physical. Tapos, yun nga, as sabi mo, as your relationship prolongs or goes along or yung pagmamahalan nyo ay tumibay, yun na nga, lalo mo siyang minamahal. So, ngayon, na-establish na natin na mahal mo yung tao. Tapos, kapag ang point ko naman dito is yung, hindi naman yung pabayaan na naging mataba na masyado, ganun. Hindi yun. Siguro more of napabayaan yung sarili. Halimbawa, hindi na siya masyadong nagki-clean up sa sarili niya or alam mo yon yung parang something na hindi naman technically, pwede rin kasi hindi physical, pre. Pwede iba ka na ngayon, iba na yung ina-acting mo sa akin dati. Pwede rin ganun, pre. Pwede rin ganun. So, hindi lang siya physical, pwede rin yung pag-uugali mo, baka iniiba mo. Parang let it spark again. Parang yung katulad nung dati, 'di ba? Kung pero as you get older kasi pre, may mga performance ka nang hindi nagagawa eh. Aminin na natin 'yan. So, yun nga, mapupunta na naman tayo dun sa pag-usapan nyo din. Ganon, di ba? So, hindi lang, kasi, parang harsh naman kung sabihin natin dahil tumaba siya, hindi ka na-attracted. Hindi. Siguro yung sinabi mo na, tara, exercise tayo, this is more of a health thing. Kasi, ewan ko, science daw, sabi nila kapag bumababa yung libido mo kapag medyo as you gain weight. Hindi ko alam kung may merit yun. Pero yun na nga, nasa pag-uusap nyo naman yun. Siguro wag mo na lang sabihin, taba mo na, tangina, papait ka nga. Wag naman ganon. Siguro I would say na, parang sabihin mo, love, or honey, or whatever, tawagan nyo. Exercise tayo, parang tumataba na din ako. Parang hindi na tayo healthy kumain, ganun. Siguro ganun. 'Di ba? Para meron namang hindi lang naman kasi siguro na-associate lang natin yung yung attractiveness siyempre sa magiging mapayat. Sa Africa nga mas mataba, mas sexy tignan sa kanila, 'di ba? So iba-iba yan, iba-ibang attraction, iba-ibang law of attraction 'yan. So wag na lang natin sigurong sabihan sila ng grabe naman. Masyado naman masakit yun. Oo. Gets naman. Tapos ito, sabi ni Maki, hindi daw siya magkaka-HIV kasi nag-hotel nga daw siya mag-isa. Magsasarili na lang, naka-condom pa. Ang ina mo, Maki. Nag-check in mag-isa. Pre. Eto, sabi ni Madam Ye, sabi na, gusto pala ng maintained na sexy figure. Dapat ikaw din, or make sure to keep up with your woman's ideal man. Para fair and square. Yun nga, yun naman yung sinabi mo, pre, diba? Kumbaga, kung gusto ko ng payat, edi sabay tayong magpapayat. Or siguro, much better, yun nga, mag-usap kayong dalawa. Diba? Kasi alam mo, Boss Lots, may mga babae din, na ang gusto nila sa kanilang man medyo bulky, medyo chubby. May mga ganun eh. Bad. Oo, kanya-kanya tayong preference, 'di ba? Siguro it's more on communication kung ano yung gusto mo para mag-compensate kayo pareho. Parang ngayon, ganun. So, ayan. Oo naman, kailangan talaga since ito na yung pinag-uusapan natin, kailangan talaga more of communication. Let's communicate with our significant other na hindi tayo naka-compromise o hindi tayo nag-aaway, ganon. Mas maganda siguro pag-usapan na lang. Wala na. Kasi, alam mo, yung nangyari kasi dun sa, para kasing clown yung Senado eh. Anong pinag-uusapan eh. What I'm trying to say here is, diretso yun na, pag-usapan nyo kung yung tinatanong ni Binoy, pwede bang tulungan niya ako? Pwede naman po. Depende po sa inyong pag-uusap. Ganun na lang dapat, hindi yung gumugulo pa eh. Maraming palabok. Simple lang naman yung gustong ni Senator Binoy doon. Simple lang naman. Kung tutuusin mo simple lang naman yung gusto niya mangyari.
Ang gusto lang niya is paano ako matutulungan ng asawa ko. Basta yung Diba? Yun lang yun. yung Oo. point na yun na hindi niya pinipilit yung i-assume natin ina-assume ko lang kasi nga ako conservative yung take ko dun eh. So ina-assume ko na by helping him hindi mo siya pupuwersahin sa kung anong gusto niya. Sa anong ayaw niya pala. Sa rather. anong ayaw niya. Pero again, yun nga, there are ways to help out. Na yun yung gusto sigurong linawin doon let's assume na lang para let's agree to that point na na kasi walang alam mo mangyayari. Fan kasi ako ng comment section, so parang nabasa ko, naiintindihan ko yung mga yung mga sinasabi nila, yung mga opinion nila na parang wala ka ng respeto sa asawa mo pag pinipilit mo, keso ganyan parang sarili mo lang iniisip mo, ganun. Pero kasi, yun nga, kung iisipin mo, kung hihimayin pang mabuti, yung gustong iparating ni Senator Binoy doon, hindi naman niya sinabing pilitin eh. Ang gusto lang niya, tulungan siyang makaraos. In a sense na kayang gawin ng asawa niya, kung hindi man kaya ng asawa niya na makipagtalik sa kanya. Okay. Diba? Okay. Yeah, yun yung pagkakaintindi ko doon sa gusto niyang sabihin. Okay. Ayong hindi ko lang maintindihan kasi diyan, pre. Paano pa nagkaroon ng ganong klaseng hearing? Ano ba 'to? Tungkol ba sa inaano nilang pinapasa nilang batas na sa divorce, tungkol sa divorce, ganon? Maaaring ganon. Siguro maaari kasi alam mo, boss not sa sa Amerika, grounds for divorce 'yan. Pag yung sexual needs ng asawa mo hindi mo kayang i-satisfy, it's ground for divorce. Siguro maaari na doon nagmula yung topic na 'yan. Oo. So kung yun ang topic, siguro ang kinaklaro ni Binoy dito is kapag hindi ba ako napagbigyan, dapat ko na ba siyang i-divorce? Mga ganun siguro. Siguro, pwede. Diba? Again, guys, we're making assumptions here. Kasi hindi lawakan sure natin yung context pre. Kung paano napunta sa ganong klaseng usapan dapat kasi nating intindihan yung both sides. Bakit na brought up yung topic na yun. For me kasi siguro inuulit na ni Senator yung question, parang nangingimi pa kasi yung sumasagot na kung doctor man siya o whatever na ano mo pre, eto lang suggestion ko lang dapat ang sinama niya si Dr. Margie Holmes Pwede. Di ba? Kasi alam mo, yun nga, para diretso, tayong mga kasi yun nga, bilang tawag dito, bilang konserbatibong bansa, ayun nga, nasa Senado na sila, nag-filter pa rin sila ng mga na parang dapat nga doon direktahan para hindi tayo nalilito, hindi tayo nagkakaroon ng misconception doon sa gusto kong iparating Kumbaga, direktahan pero again, yun nga, parang paligoy-ligoy and very much filtered yung sinasabi nila. So, yun. Kaya kailangan anuhin na natin. Kumbaga wag na tayong nandoon naman na tayo sa sa anong tawag dito? Sa derechahan magderechahan na lang tayo. Hindi kung hindi, oo kung oo, or pag-usapan. Ganon na lang. Kasi wag naman nag-comment si Tia Lulu. Parang nag-start daw yata yun nung nagkaroon ng cases ng rape in a marriage, para marital rape. Okay. So kung ano man 'yon, kung yun man ang case, yun nga 'yon. Kaya sila napag-usapan dahil nga nagkaroon ng marital rape na tinatawag nila. Pero wag naman kayo mag-marital rape. Grabe naman kayo. Puta, ang tindi naman. Kasi rape is rape, pre. Yun ang sinasabi, yun ang inaano natin dito. Rape is rape. Hindi namin kinokondone yung marital rape. Rape is rape. Regardless kung asawa siya or hindi. Ang punto dito, siguro, natawa lang kasi ako kay Senator Pinoy na ipasok niya pa yun Siguro for me, pag-usapan na lang, paulit-ulit ko na sinasabi to Pag-usapan nyo na lang,
let's compromise para hindi nagkakaroon ng ganyang marital rape. Pero medyo sick in the head ka na nun kung sarili mong asawa, pinupuwersa mong makapagtalik sa'yo. That's bad. That's foul. Hindi, siguro naman both agree tayo doon, Papa Dens. Yung inaano mo lang dito is yung stand mo dito is yun nga, paano yung tulungan mo ko, parang gano'n, di ba? Tama? Ayun. Yun lang naman ang ko doon, pre. Kasi again, naiintindihan ko na hindi lahat hindi sa lahat ng oras parehas kayong ganado. Yun nga yun. Yun lang ang pinapoint ko lang dito is try to figure things na for you to be able to kumbaga, yun nga, mag-compromise. Kumbaga, mag-compensate ka sa mga bagay na hindi mo magawa. Di ba? Yun lang yun. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, when it comes to sa mga bagay na regarding sa sex, kailangan mo lang ng napakaraming Huwag tayo matakot. Maging open tayo, kausapin natin. Alam mo, ayoko yung ginagawa mong ganyan or gusto ko yung ginagawa mong ganyan. Ganon. Lagi pag-usap kasi hindi naman tayo manghuhula para malaman natin yung iniisip ng partner natin. Kahit matagal na natin siyang kilala, matagal na kayong magkarelasyon, meron pa rin things na hindi mo alam kung anong tumatakbo sa utak niya. And the best way to do that is to talk to them. Talk to her, talk to him. Magkaroon tayo ng dialogo dyan. Ayun nga, pag nag-usap naman sana, again, maging kayo, hindi yung tipong pag meron ka lang hindi nagustuhang sinabi ng asawa mo, magagalit ka na agad or magte-take offense ka na parang intindihin mo, magkaroon kayo ng mutual understanding na okay, gets ko kaya pala ganyan, kaya pala ganito. Parang, alam mo yun, don't take offense again pag nag-uusap kayo. Kasi minsan nangyayari dyan na parang pagka may mga bagay again, I'm not being sexist, pero may mga bagay kasi na pag sinabi yung lalaki, na-offend agad yung babae. Let's say, for example yung weight gain Diba? In a real world, pag sinabi mo sa asawa mo na antaba mo na, putang ina, away yan. Oo, sure. Sure Aminin naman. natin yun, away yun, sigurado. Pero, diba? Pero kung ikaw, may magkakaintindihan kayong dalawa na siguro, maaaring kaya ka na sinabihan ng mataba. Putang ina, hinihingal ka, nakaupo ka lang, hinihingal ka na. Siguro, hindi lang siguro dahil sa figure mo yun. Baka worried na din yung asawa mo. Sa health. Baka may dinadamdam ka na, di ba? Siguro, it's sa isang banda, don't take offense kaagad. Sa isang banda din, it's how you sa isang banda rin, it's how you say it to that person. Yun din. Ganun na rin. So, kailangan kasi balance Kailangan kasi may understanding, ika nga. So, ayun na, paulit-ulit na ako. Pag-uusap po. Pag-uusap na walang galit agad, na na malumanay lang, ganun. It goes a very long way. Yung communication. Hindi ko na masyado sa Tito Jello. Sabi niya, sorry for being late sa stream. I'm glad you could make it, Tito Jello. Stay tuned ka lang. Medyo ewan ko kung magtatagal pa tayo. Pero yun na nga, nasabi na natin yung lahat ng punto natin lahat ng points natin. Yung parang hindi kami hindi kami yung totally disagree. More of paglilinaw kung ano man yun. Walang puwersahan or pag-usapan o kailangan compromise, yung mga ganong bagay. Pero wag na nyo pong gagawin. Kung may mga nagbabalak na mga manyakis dyan na nakikinig, wag nyo pong yung gawing excuse yung dahil married kayo. It's still a marital rape. Wag po kayong mangre-rape ng asawa nyo. No? Totoo. Wag po ganun. Sabi nga sa commercial, wag mong subukan. Masisira lang ang buhay mo. Ito si Tito Maki, nag-comment na naman. Kaya ako, ayoko mag-asawa katawan lang habol sa akin. Wala Ang hirap talagang maging Tito Maki. Pogi problems. Mahirap pogi problems. Mahirap talaga yan. Mahirap ang pogi problems. Kaya,
Kasi, So, yun nga, siyempre, guys. nananahimik ka lang, pre. Namamanya ka. Kasi yung pogi mo. mamanya iba, kayo no? na sa gilid kasi No? pogi ka, Oo. ganyan. Oo. Ang hirap, ang hirap. So, hindi natin maiintindihan si Tito Mac doon sa puntong gano'n kasi Ano ano tayo lang eh? naman tayo eh. Normal na nilalang. Normal na nilalang at miyembro tayo ng ng saktuhan gang. Sakto ka. Oo. Nandun lang tayo sa border. Ayos yung mga banat ni Tito Maki. Iba talaga pag nagla-live si Tito Maki laging nakikinig yan eh. Laging pre. Tsaka nakakatuwa ang mga comment ni Tito Maki. Yung tipong joke pero pag-isip ka rin naman. may kumbaga may substance, hindi lang basta Siyempre hindi kailangan lang- minsan na magpatawa rin tayo ng kaunti, wag masyadong seryoso sa buhay. Yan. Oo naman, pre. Alam mo, yun nga, 'di ba? Take life lightly. Huwag kang masyadong magpaka-stress. Kasi sabi nga nung kasabihan, isang beses ka lang mabubuhay. Live a life you can remember. So guys, sorry sa mga late na nakapakinig. Nag-tune in. Hopefully, Medyo- i-play nyo na lang yung replay. May replay naman to. Tsaka Baka sa yun replay nga, magbago. tsaka baka kung meron kayong komento, ganyan. Ayan, dun Comment yun lang kayo, wala namang problema doon eh. So, medyo nakakatuwa pero alam mo, nakakatuwa. Maraming interact sa atin. Thank you so much sa inyo. Salamat. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na din kayo. Meron po kami sa YouTube, sa Facebook, and sa Spotify. Spotify. Tsaka pre, shameless plug na natin. August bago natin 31. nakakalimutan. Ito na. August 31, 7 p.m. Nasa Skinny Mics po kami. Skinny Mics sa BGC. If you want to see the Titos Ayan. live in action, yan, Yes. nandun kami. Baka gusto nilang, baka gusto nilang tanungin na rin. Ito ay magaganap sa August 31. Nasabi mo ba yung date, Papa Dens? Hindi ko masyadong... August. 7 p.m. Skinny Mics. Sa sa BGC. Yung malapit sa BGC. sa Home Depot. Sa Home Depot, yes sir. Yan. So, abangan nyo po kami dyan. Kami po ang mag-host. Let's go. Makipagkulitan sa amin. And wag nyo kakalimutan. Bumili kayong ticket Hindi po libre ito. So, pero 200 pesos lang naman. 200 pesos. Enjoy natin. May tugtugan dito. At syempre may mga banter na naman kami ni Papa Dens. Mayroon tayong inihandang pag-uusapan natin. Ito rin Papa Dens kung isingit ko na rin yung mamimigay pala tayo ng simpleng merch lang from us as a thank you sa inyong pagpunta. Pero not all will have pero may opportunity kayo to win. Ayan. Tipong siguro magpapa-games kami, ganyan. Di ba? Ayun. Sinong unang maglalabas ng sama ng loob, ganyan. Nagwawala na to lasing na, tawag dito? Sino unang magmaoy? Yan. Ayan. Sasakalin namin ang t-shirt. Ayan, tawag dito. So, ayan. Si Tito Jello nga pala sabi, baka may merch na daw tayo. Wala pa po, Tito Jello. Wala pa. Niluluto pa lang namin yan. Ito kasing merch na sinasabi namin, exclusive lang ito sa event. Sa event. Pero wag ka mag-alala. May design na kami. Execute na lang namin at hindi namin kayo bibiguin. Sige. Medyo naghahanap lang kami nung magsusupply ng may magandang klaseng tela, ganyan, tamang size chart, ganyan. Kasi alam naman natin sa panahon ngayon medyo yung iba makapagbenta lang
Hindi. Anyway, Hindi namin ito, iko-compromise. Ay, sabi ni Tito Maki. May Tito Maki, ayan, putang na, mag-aasawa ka, babawalan ka uminom, babawalan ka umalis kasama tropa mo. Kasi ito matindi. Di mo naman kaano-ano kukunin sahod mo. Yung mga teknik ayun lang. Tito Maki. Oo, be. Walang iya. Oo nga naman, Totoo. kaya yung iba hindi. Hindi, alam mo kasi, may mga tao kasing ganyan, kaya hindi na sila nag-aasawa. Kasi nga, ayaw nila na nakokontrol sila sa pag-inom nila, sa trip nila, gano'n. At Pwede, o kaya, pwede, oo. ayaw, gusto nila, hawak nila yung sarili nilang pera. So, kung sakali mang yun yung opinion nila, hindi natin pinagbabawalan oo. yun. Kung ayaw nila Pwede naman yun. magpakasal, hindi naman issue yun. Kaya mga katotpi, hindi po kami nagja-judge. In fact, nakakatuwa nga si Tito Maki kasi sinasabi niya yung mga ganong bagay, di ba? Oo. Yung iba kasi Alam mo, ayaw aminin si Tito Mac, ano yan? Matapang yan. Ano yan? Isang atapang atao. miyembro. Oo, atapang atao. Oo. Pero pag hindi pinayagan, iiyak na lang. Ganyan. O kaya yung ano. Magmumukbok na lang sa sulok, ha? Oo. Kasi alam mo yan, si Tito Mac, ano yan eh. Isa yan sa mga tropang, bikerist. Mahilig din sa bike yan. Pag may pesang hindi mabili yan, ano yan. I-explore ko na ba yung technique mo, Tito Mac? Pawang pang-professional ba yan? Pawang pang-professional? Oo, pre. Dapat pag meron siyang parang may technique yan na Pinagbabawal nakuha na niya technique. rin sa nakuha niya rin sa aming isa sa mga kagrupo namin. And nga pala, shoutout sa Cyclogoons. Yun yung Shout grupo out, namin shout ng out mga sa inyo. nagbabike. Shout out na yan. Isa yan sa technique na pagka may gusto kang bilhin tas hindi ka pinayagan ng asawa mo. Ang technique dyan yung tipong para kang nawawala sa sarili mo. Tahimik ka lang palagi, ganyan. Hindi ka makausap na maayos. Sana maka-attend at makapitik. Saan ba tong attend? Sa event na Sa pag-host event, namin? oo. Punta Alam mo na, si punta na. Tito Mac, pumipitik yan si para Tito Mac. mapitikan sa Oo. Pitikan sa galaw ulit daw. Ayun, sana. Sige, Papa Dens. I mean, sana maka-attend kayo, guys. Ayun, sisiguraduhin naman natin na magiging masaya yung event. Kasi nga, ayun, aside sa mag-host kami doon, aside sa, alam mo yun, doon tayo magkukulitan, may mga bandang tutugtog na more on the 90s theme. Iba-ibang genre yan. Na rock, ska, alternative, yan. Pero mga 90s ganun. theme, pero kahit kahit bata ka pa, basta legal age. Pwede. Pwede. 200 pesos only. Yan. So supportahan makakapasok ka na. Oo. Suportahan po natin ang ating mga local bands, mga upcoming bands. Wag po kayo mag-alala, hindi naman po kayo mapapahiya sa kanila. Dahil sila po ay magagaling tumugtog at kumanta. Mahusay. Pero yung balita ako dun sa orasyon, may pogi daw na vokalista. Totoo ba yun? Pogi vocalista nun, pre. Nakita ko sa live yun, pre. Hindi naman siya ganong kagalingan, pre. Pero iba stage presence nun, pre. Pogi nung hype nun. Hindi na lang sa kapugian, no? Oo, pre. Alam mo, medyo effortless ang pagiging pogi niya, pre. So, yun. Abang kita-kita tayo again, guys. Skinny Mike's BGC. Yes. August 31st at 7 p.m. Yes, sir. Kita-kita tayo doon, mga katotpi. So, Boss Lots? napahaba na naman, mga katotpi. Maraming salamat po sa mga nag-comment at sa mga nanood. Kahit hindi kayo nag-comment, basta nanood kayo, maraming salamat. Again, don't forget to subscribe to our YouTube channel, sa aming Facebook page at sa aming Spotify.
And more power to you guys. Sana magkaroon tayo ng iba pa. Pero may niluto naman kami ni Papa din sa Pakulo. Lagi naman kami nag-iisip ng mga ways para to serve Totoo. you sa aming mga listeners, subscribers at mga nanonood. Ayan. Again, that's your boy, Boss Lots, ang tito nyong medyo galit lang. At ito si Papa Denso. Ang tita mong mas galit pa sa boss mo pag absent ka. And we are the opinionated titos. Okay. Yes, sir. Thank you very much, guys, for tuning in. And Yes. we're signing out. Peace. Thank you sa inyo lahat. We love you, guys. We love you. Love you. First one. The Opinionated Titos podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.